Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkaila dahil kitang-kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Marami sa atin ay nagtatago ng ating nakaraan. Nagkukunwari tayong nakatanaw sa hinaharap, ngunit nakagapos naman tayo sa ating nakalipas. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, may pangako ang bukas. Oh, Roger, sino yung kasama mo? Oh, siya si Omar Villeta. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Bakit mo sinama yan dito? Kasi, nakita ko siya malapit sa may bus terminal. Mukhang bagong salta rito sa Maynila. At parang hindi alam kung saan pupunta, kaya nilapitan ko. Baka kasi makatuwa ng mga loko, kawawa naman. Baka naman tayo maging kawawa niyan. Hindi mo pa nga kilala. Oo, mukha naman siya mabait. Kasi naisip ko, umalis din ng isang delivery boy natin. Pwede siya. May helper's quarters naman sa bodega natin, di ba? Wala po kayong magiging problema sa akin, ma'am. Pangako po. Diba? Oh, may pagkain dyan sa kusina. Bahala ka na sa kanya. Matutulog na ako. Omar, halika. Iwan mo muna rito sa sala sa bag mo, ha? At maghahaponan tayo. Aba, bagong mukha ka dito, iho. Ikaw ba ang bagong helper ni na Roger dito sa bodega ng LPG? Opo. Aling Bering. Siya lang ang magiging kapalit ng delivery boy namin na umalis. Mabuti naman at may helper ka na ulit. Siya, sige. Dito na ako, Roger. Sige, kapitbahay namin ang matandang yon. Kung minsan mabait, kung minsan naman may sumpong. At saka, may pagkatsismosa. Malaki rin po pala tong bodega ng LPG, Mang Roger. Tatay Roger na lang itawag mo sa akin. At sa asawa ko naman, Nanay Villeta. Palagay mo loob mo rito, ha?
Ito ang munting negosyo namin. Dealer kami ng LPG. Yung ibang suki namin, pinipick up ang na-order nilang gas. Yung iba naman, dinideliver. Iyon ang magiging trabaho mo. Okay pa sa'yo? Okay po. Ang problema po, hindi ko pa po alam ang mga pasikot-sikot dito. Oh, walang problema yan. Mamaya, pag hindi na tayo busy, iikot tayo. May motor dyan. Siya nga pala, marunong ka bang magmotorsiklo? Ay, marunong po, pero wala pa po akong lisensya. Oo, hindi problema lisensya. May kakilala ako dito sa LTO na malapit dito. Madali na yon. Halika, ituturo ko sa iyo mga dapat mong gawin. Rachel! Sino yung lalaking nakita kong kasama ni Daddy sa bodega? Si Kuya Omer yun, Kuya Nelson. Bagong boy natin? Sabi sa akin ni Daddy. Oo nga raw magiging katulong niya si Kuya Omer sa bodega, pero iba raw siya kaysa sa mga nauna natin, boy. Kasi parang inampun na raw niya ito. Ano? Oo. Dalawa na nga tayong anak. Bakit kailangan pa nilang mag-ampon? Mukha naman mabait eh. Ano ba masama kung mag-ampun si Daddy? Naaangasan ako sa itsura ng Omar na yun. Hindi ko siya gustong mapabilang sa pamilya natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Omar, 5 na ang subdivision na napuntahan natin habang sakay tayo dito sa motorsiklo. Marami tayong suki dito. Okay na po, Tatay Roger. Natatandaan ko po yung mga dinaanan natin. Mamaya, sa palengke naman ang punta natin. Ipakikilala kita sa mga suki nating may-ari ng mga karinderya. Malakas silang umorder ng LPG sa atin. Tatay Roger, Bakit? meron po bang malapit na college dito? Oo, meron. Bakit? Plano mo mag-aral? Opo sana, kung papayagan po ninyo ako. Kapag matagal-tagal na po ako sa inyo, yun po sana ang ipapakiusap ko. Tapos ka ba ng high school? Opo. Ano namang course ang balak mong kunin kung magka-college ka? Ano po, criminology po sana. O sige, ako bahala. Gusto ko ang katulad mong may ambisyon sa buhay. Nelson, ba't kunot na kunot ang noo mo? Bad trip ka ba? Nababadrip ako sa bahay namin, Arnie. May ampun si Daddy. Masyadong sip-sip. Ikaw naman kasi lahat ng tao parang kinabubusitan mo. Kundi lang kita boyfriend. Maaasar ako sa ugali mo. Kasi, ilang araw pa lang sa bahay namin ng Omar na yun. Lagi na siyang bukang bibig ni Daddy. Keso masipag, mabait, magalang. Habang pinupuri nila ang Omar na yun, kapintasan ko naman kanilang nakikita. Huwag ka namang magagalit ha. Pero marami ka kasing ginagawang palpak. Katulad ngayon. Inabutan na kita sa 4th year. Kahit ahead ka sa akin na 1 taon. Pero gagraduate ako at ikaw hindi. O sige nga, paano hindi maiinis sa'yo yung parents mo? Nelson, mabuti dumating ka na. Maupo ka, mag-uusap tayo. Tungkol saan po bang sasabihin niyo? Tungkol sa'yo. Sa pag-aaral mo. Nagsumbong sa akin ang mami mo. Bagsak ka raw. Hindi ka na naman daw gagraduate ng high school. Kasi po, Daddy. Ano ba nangyayari sa'yo? Puro barkada kasi inaatupag mo.
Paano yan? Repeater ka na naman sa susunod na pasukan. Ba Nelson, tumanda ka na sa high school. Hayaan niyo po. Next year, pagbubutihin ko na po talaga. Gagraduate na talaga ako, Daddy. Dapat! Yun ngang iba nagwo-working student pa. Makapag-aral lang. Pero ikaw, lahat ng pangangailangan mo, ibinibigay namin. Pero sinasayang mo. Nagsasayang ka ng pera at panahon. Tingnan mo si Omar. Mag-aaral siya sa susunod na semester. Kamukat-mukat mo, siya na boy natin magiging professional. At ikaw, maiiwan ka sa kangkungan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Omar, naubusan daw tayo ng LPG sa kusina. Sabi ni Mami, magdala raw doon ng isang tangke. Oo, Rachel, sandali lang ah. Susulat ko lang yung address ng tumawag na customer. Baka kasi makalimutan ko kung saan ko i-deliver. Uy, totoo bang mag-aaral ka next sem? Pag may awa ang Diyos, oo, mag-aaral ako. Oh, bakit ka tumawa? Kasi kung magsalita ka para kang matanda, yung phrase na kung may awa ang Diyos, naku, dati sa lolo ko lang naririnig yun nung nabubuhay pa. Hindi mo dapat pinagtatawanan ng ganon, Rachel. Yun ang totoo. Kahit anong plano ang ating gawin sa buhay, hindi yun mangyayari pag hindi niloob ng Diyos. Ay, nako, para ka talagang matanda. Oh, yung gas ha, naghihintay na si Mommy. Dalin mo na. Nanay Violeta, ito na po ang gas. Ay nako, kanina ko pa inutusan si Rachel na sabihan ka. Bakit ang tagal? May tumawag pa po kasi sa telepono. Sus. Isinulat ko po muna yung pangalan tsaka address ng customer. Ay, sa susunod, kung ano yung inuutos ko, yun ang uunahin mo. Maliwanag? Opo. Omar, tigil mo muna ang pagsasalansa ng mga LPG. Lumapit ka dito. Sandali na lang to, Nelson. Konti na lang to. Talagang ginagalit mo ako, ha? Halika nga rito. Teka, ano ba? Sandali. Huwag mo kalad ka rin. Bakit ba? Kahit sinasabi ni Daddy na ampung ka namin, huwag mo pa rin makakalimutan na hindi ka namin kapamilya. Boy ka pa rin namin. At anak ako ng amo mo. Kaya amo mo na rin ako. Kaya huwag kang hambog. Hindi naman ako nagyayabang ah. Anong hindi? Tinatawag kita, ayaw mong lumapit? Kambugan sa akin yun. Sabi ko naman sandali lang, di ba? Huwag ka na mga tuwiran. Mas matanda ka nga siguro sa akin. Pero hindi mo ako kaya. Boy ka lang namin! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkaila dahil kitang-kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ano? Lalabanan mo ako? Hindi ako lalaban. Ayoko nang away. Bitiwan mo na ko, Elio. Masisira ang damit ko. Nelson! Ano yan? Bitiwan mo si Omar. Bumbira na naman yung pagiging warfik mo. Ano ba ang problema? Bakit, Daddy? Mas kakampihan niyo ba yung kumag na yan kaysa sa akin? Kilala ko si Omar. Hindi siya pagmumula ng away. At kilala rin kita. Basagulero ka. Ganyan naman kayo eh. Basta ako ang sangkot, bahis agad kayo para sa kaaway ko. Para sa inyo. Ako na agad ang guilty kahit hindi pa ninyo alam yung kwento. Diyan na nga kayo. Nelson! Bumalik kayo! Kinakausap pa kita! Nelson! Wala po akong kasalanan sa nangyari, Tatay Roger. Hindi ka dapat magpaliwanag, Omar. Kilala kita. At ako nang humihingi sa iyo ng pasensya para sa anak ko. Si Omar pa palang kinampihan ng daddy mo? Opo, Mami. Nakakasama nga po ng loob eh. Kahit na sabing ako ang nagprobo kay Omar, dapat ako pa rin ang kampihan ni Daddy. Dahil anak niya ako, di ba? Hayaan mo. Mag-uusap kami ng daddy mo. At siya pa ang may ganang magsumbong sa iyo, Violeta? Oh, Ang kapal talaga ng pagbumukha ng lalaki yan. hoy! Huwag mong sabihan ng ganyan si Nelson, Roger. Para sa akin, may katwiran siya. Siya ang dapat nating kampihan. Pero kakampihan mo pa rin ba siya kahit nakikita mong siyang may mali? O bakit? Sino ba kadugo mo? Ipagpalagay na ng ganun. Pero maging fair naman tayo sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Maging patas tayo. Buksan natin ang mga mata natin. Doon sa inabutan ko, kitang-kita ko kung sino ang wala sa lugar. Ano bang inabutan mo? Hawak niya sa kwelyo ng damit si Omar. Oh, Hindi naman lumalaban yung isa. Sino hindi magagalit? baka naman may nagawa si Omar na hindi nagustuhan ni Nelson. Wala siyang ginawa. Maniwala ka sa akin. Ano ba para sa akin, bago ka kumampi sa ibang tao, sa pamilya muna. Hindi ako konsentidor, Violeta. At huwag mong ipagpilitan sa akin ang ganyang katwiran dahil mag-aaway lang tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Ay, nako, Violeta. Matanda na ako. At marami na akong karanasan sa buhay. Malakas akong makatunog. Oh? Aling Biring, ano yung ibig niyong sabihin? Ay, yung boy na, si Omar, yung boy ninyo. Na ang sabi nga ng asawa mo, inampun na raw ninyo. Naku, malakas ang kutob ko. Anak yan ng mister mo sa ibang babae. Ano? Mag-imbestiga ka!
Iba ang nakikita ko sa kilos ni Roger. Lahat ng pabor ibinibigay ng asawa mo sa Omar na yon. Mabait ho ang asawa ko. Hindi ho siya naging maloko sa mga babae nung binata pa siya. Yun ang sabi niya. Alam mo naman ang mga lalaking yan, merong mahusay magtago ng sikreto. Si Aling Biring talaga, pinag-isip ako. Bakit nga ba ganun na lang yung malasakit ni Roger kay Omar? Tama si Aling Biring. Dapat ako mag-imbestiga. La Arnie, mamayang gabi ka na umuwi. Dito ka na lang sa amin magapunan. Ay, teka lang Nelson. Sino bang nililingon mo? Diba yun ang ampon ninyo? Correction. Boy namin yan. Hindi ampon. Saka bakit mo ba siya tinitignan? Crush mo ba siya? Sobra ka ha. Nakikita ko lang siya sa school namin. Panggabi nga lang siya. Pero labasan namin, saka pa lang siya papasok. Sipag niya, no? Dapat ganyan ka eh. Tingnan mo siya. Nagsisikap kahit mahirap ang trabaho. Pero ikaw, high school ka pa rin hanggang ngayon. Pwede ba? Huwag mo nga akong kinukumpara sa timoy namin. Halika na. Papainitin mo pa ang ulo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tamang-tama. Habang wala pang customer na magpapadeliver ng LPG, magre-review na ako para hindi ako makamote sa exam mamaya. Kuya Omar. Uy, pwede ba mang-istorbo? Oh, ikaw pala Rachel. Busy ka ba? Hindi naman masyado. Na-deliver ko na yung 5 LPG na in-order ng may karinderya sa palengke. Wala pa ulit tumatawag na customer eh. Bakit ba? Nahirapan kasi ako sa assignment ko eh. Baka naman pwede mo akong turuan. Sige, kung kaya ko ba eh. Alam ko, matalino ka. Kayang-kaya mo to. Heto, dala ko yung book namin sa math. Ano nga bang page yun? Dito sa bandang gitna yun eh. Teka lang. Rachel! Ah? Lumayo ko nga sa timoy na yan. Kuya Nelson? Ang sabi ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Tuturuan ka ng leksyon niyang gunggong na yan. Teka lang Nelson. Ano bang kinagagalit mo sa akin? Naaangasan ako sa'yo eh. Yun ang atraso mo sa akin. At ngayon, pinoporma mo pa ang utol ko. Ang kapal ng mukha mo! Teka, Kuya Nelson, ano ba? Para ka naman praning. Huwag kang makialam dito, Rachel. Alis dyan. Ay, Dahil sa muchachong yan, lagi ako nababudget kay Daddy. Kung nababudget ka kay Tatay Roger, hindi ko kasalanan yun. Ba't matapang ka pa talaga, ha? Hindi ako matapang, Nelson. Pero pag ganyan ka ng ganyan, papatulan na kita. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Palamunin ka lang namin. Hindi niyo ako palamon. Ang bawat mumong kinakain ko, pinagpapawisan ko. Nagtatrabaho ako dito. Nakasandal ka pa rin sa amin. Kuya Nelson, ano ba? Tama na kasi. Pag hindi ka tumigil, isusumbong na kita kay Daddy. Tama na yan, ha? Sabi ko, tama na. Umalis ka na. Sorry po, Tatay Roger. Huwag kang mag-sorry, Omar. Nagkwento sa akin si Rachel. Alam ko, wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi ko po alam kung bakit mainit ang dugo sa akin ni Nelson. Kahit gusto ko po sana siyang kaibiganin pero mukhang imposible pong mangyari. Pinagsabihan ko na siya. Sa susunod, huwag mo na lamang siyang pansinan. Pasagulero talaga ang batang yan.
Violeta, mamamalengke ka ba? Oo, Aling Biring. Ay, nauna na ako sa'yo. Maaga ako na malengke kanina. Ay, teka. Yung ba ipinayo ko sa'yo, nagawa mo na. Alino? Yung sabi ko mag-imbestiga ka tungkol sa tunay na pagkatao ng ampon ninyo. Nagmamatsyag-matsyag na ho ako. Aba, bilisan mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Kahapon, muntik nang magpang-abot sa inyong bodega ang panganay mo at yung ampon ninyo. Ha? Maya-maya, dumating si Roger. Nagsumbong naman ang anak mo si Rachel. Alam mo ang ginawa ng asawa mo. Ano hong ginawa ni Roger? Pinagalitan niya ng husto si Nelson. Aba! Ako'y nagtataka kung sinong anak siyang kinagalitan at kinumpihan pang ampon. Bakit ganun? Parang mas mahal pa ang ibang tao kaysa sariling dugo at laban? Aling Biring, para hong may tinutumbok kayo. Ay, talagang mayroon! Lalong lumakas ang kutob kong ang Omar na yan ay anak ng asawa mo sa ibang babae! Aba! Kumilos ka! Tuklasin mo kung sino ang ina ng Omar na yan at baka nagkikita pa sila hanggang ngayon ng asawa mo! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkaila dahil kitang-kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ano ka ba, Violeta? Tinawag mo lang ba ako para awayin? Naiinis ako! Huwag ka kasi magpapadala sa sulsul ng mga kapitbahay nating makakatendila. Pero may basihan ang sinasabi nila, Roger. Bakit nga ba gano'n na lang ang malasakit mo sa Omar na yan? Nababaitan ako sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan. Yun lang. Wala nang ibang dahilan. Ang mga katangian ng anak na gusto ko, nakikita ko sa kanya. Mga katangiang wala kay Nelson.
Gusto ko si Omar kasi may pangarap yun. At nilalagyan niya ng direksyon ang buhay niya. Pero dapat palagi pa rin inuunang pamilya. O bakit? Inilalagay ko ba kayo sa huli? Kami ni Rachel, hindi mo nga nilalagay sa huli. Pero si Nelson, naiitsapwera na siya. Para bang nakatuon na lang yung attention mo kay Omar. Oo. Namimisinterpret mo lang ang ginagawa ko. May purpose ako. Hindi kita maintindihan. Bakit? Anong purpose mo? Gusto kong makita ni Nelson na kung magtitino siya, lahat ng suporta kaya ko ring ibigay sa kanya. Mas higit pa, dahil kadugo ko siya. Pero kapag hindi siya nagtino, maiiwan talaga siya ni Omar sa kangkungan. Mahirap makisama sa ibang pamilya. Kaya kailangang makatapos ako para hindi na ako asa sa ibang tao. Nakakasakit din ng loob na lagi nilang inaapi. Kung di lang kay Tatay Roger, matagal ko nang pinatulan ng Nelson na yun. Konting tiis lang, makakatapos din ako. Omar? Ikaw pala, Arnie. Dito ka rin pala nag-aaral? Oo, hindi mo lang ako napapansin. Kasi lagi kang sub-sub sa lesson mo. Tsaka panggabi ka, di ba? Kapag TTH, may isa lang akong subject na inaabot ng 6 ng hapon. Katulad ngayon. Kaya nakita kita. Hindi raw kasi makakarating ang prof namin sa unang subject. Kaya narito ako sa school quadrangle. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo sa ugali ng boyfriend ko. War freak talaga yun eh. Tsaka, bulak-bulero. Kita mo nga, dati ahead pa siya sa akin ng 1 taon. Pero ngayon, college na ako. At siya, naiwan pa rin sa high school. Mahal ko lang kasi eh. Pagpayuhan mo na lang lagi yung boyfriend mo. Alam mo, Omar, hanga ako sa'yo. Ang sipag mo. Focus ka sa buhay. Alam mo, sana nakuha ni Nelson kahit kalahati man lang ng ugali mo. Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Wala pa yung mag-aama ko. Maghahalongkat ako dito sa kwartong ginagamit ni Omar. Baka sakali, meron akong makitang kahit ano na pwede kong gamitin sa pag-iimbestiga tungkol sa kanyang pagkatao. Tama si Aling Viring. Espesyal ang pagtingin ni Roger kay Omar. At yun ang gusto kong alamin kung bakit. Ano kaya itong nasa drawer niya? Tignan ko nga. May voter's ID. Butante na pala siya. At ito naman yung dating address niya. Nakalagay dito. Tama. Sa pamamagitan nito, pwede kong matrace kung sino ang tunay niyang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nelson, ano ba? Huwag mo akong kalad ka rin. Nasasaktan ako. Ano ba? Akala mo hindi ko malalaman ha? May nagsumbong sa akin. Ikaw pa raw mismong lumapit kay Omar. Matagal kayong nag-usap. Wala naman kami importante pinag-usapan. Nilapitan ko lang siya kasi inihingi kita ng sorry sa kanya. At bakit mo ako ihingi ng sorry sa chimoy namin? Hindi mo dapat ginawa yun. Nagiging imposible na ang ugali mo. Nakakapagod ka na. Napapagod ka na sa akin. Kasi may iba ka ng gusto. At si Omar yun. Ano, di ba? Si Omar yun? Siya gusto! Ano bang bitiwan mo ang braso ko? Pero pag hindi ka nagbago, makikipag-break ako sa'yo! Laarni! Bumalik ka dito! Laarni! Tignan mo, Nelson, na yan. Malalim na gabi, wala pa rin. At tingnan mo, Omar, oh. Naghahanap pa rin ng
Nasa lansangan pa rin. Roger, wag na natin siyang hintayin. Matulog na tayo. Mauna ka sa kwarto. Ihintayin ko ang lalaki yan. Mag-aaway na naman kayong mag-ama. Ako ang padre de pamilya, Violeta, sa bahay na ito. Ako ba bang matatakot sa konfrontasyon? Ako ang nasa tama? Roger. Tingnan mo, ha? Si Omar kanina pa dyan sa kwarto. Ha? Ayun. Naririnig ko. Meron siyang pinag-aaralang lesson niya. Pero ang Nelson na yan, nasa barkada, nasa inuman. Ba naman, palagi mo namang pinagkukumpara yung dalawa. Magkaibang tao sila, Nelson. Oo nga, at Omar. magkaiba. Pero dapat tularan kung sino tama. Ang hirap naman sa'yo. Mula nung dumating dito si Omar, para sa'yo, siya nga lagi ang magaling. At sino magaling sa tingin mo? Si Nelson? Wow naman, Violeta. Idilat mo naman yung mga mata mo. Nakikita ko naman, pero wag mong palaging ipamukha kay Nelson ang mga pagkukulang niya dahil lalo lang siya nasasaktan. Kailangang saktan mo kung minsan ang kalooban, kung hindi man pisikal. Ang isang tao para magising. Tawa yun. May humintong tricycle. Siguro si Nelson na yan. Sige, matulog ka na. Ako na bahala rito. Baka saktan mo siya, ha? Talagang masasaktan siya, Violeta, Ay, no. kapag sumagot siya sa akin ng papalang. Igalang niya ang pagiging padre de pamilya ko sa bahay na ito para walang gulo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, gising pa pala kayo? Talagang hinintay kita, Nelson. Mag-uusap tayo. Daddy, pwede ba? Gabing-gabi na, magsisermon na naman ba kayo? Sumusobra ka na, ha? Sinampal niyo ako? O ayan! Ayan ang mukha ko! Sampalin niyo ba ako? Aba talaga? Roger! Ano ba yan? Tama na! Sinasabi ko na nga ba bakit nananakit ka kaagad? Nawawalan na ng modong lalaking yan, kaya lumalaking ulo. Kasi, lagi kang nakaprotekta sa kanya. Yun ang papel ng ina! Ang protektahan ng anak niya! Hindi ako abusadong ama, Violeta. Gusto ko lang ituwid ang baluktot na ugali niya. Mula nang dumating si Omar, yan ang tingin niyong lahat sa akin. Sa kilos ko, mali, baluktot, palpak. Wala nang ibang magaling sa paningin niyo kundi ang anak niyo sa labas. Ulitin mo nga sinabi mo. Tama siya! Sa mga pinakikita mo at sa mga naririnig ko ring usap-usapan sa paligid. Pinatutunayan mo lang na anak mo nga sa labas si Omar. Sa kanya ka na lang lagi nakakampi! Ano ba yung sinasabi niyo? Wala akong anak sa labas! Sinungaling! Huwag ka nang magkaila dahil kitang-kitang ebidensya! Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag! Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga kilos mo! Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! Tatay Roger, Bakit may dala kang bag? Alis ka, Omar? magpapaalam na po ako. Ano? Nagiging mitsa lang po ako ng gulo ng inyong pamilya. Narinig ko po ang pag-aaway niyo ni Nanay Violeta kagabi. Akin na yung traveling bag mo. Hindi ka alis. Pero Tatay Roger, Huwag mong pansinin ang paminsan-minsang pagsasagutan namin ng Nanay Violeta mo. Ganun talaga ang mag-asawa. Nagkakaroon kung minsan ng hindi pagkakaintindihan. ramdam ko po kasi ayaw sa akin ni Nanay Violeta. Nalalasan lang ang isip niya ng kanyang mga narinig. Marami kasing chismoso sa lugar na ito. Pero matatauhan din siya.
Ang isipin mo na lang ang kinabukasan mo. Second year college ka na. Konting panahon pa, makakatapos ka rin. At kapag may diploma ka na, saka ka umalis kung gusto mo. Oh, bakit lalo kang umiyak? Hirap-hirap po ng alagayan ko, Tatay Roger. May pangarap po akong gustong sundan. Pero may mga taong ayaw sa akin. Tiisin mo lang. Huwag kang magpapatalo. Kumbaga sa nag-hiking, yung mga taong ayaw sa'yo, yung mga taong pinahihirapan ka, iyon ang mga bangin at matatarik na daan na dapat mong lagpasan. Tatay Roger, At ako, Omar. At ako ang magiging harness mo para makarating ka sa gusto mong puntahan. Nelson? Bakit isinama mo rito sa harap ng school namin ang tropa mo? La Arnie, umuwi ka na. Huwag mo kaming pakialaman. May binabala kayo masama, no? Aabangan niyo si Omar? Bubugbugin niyo? Punong-puno na ako sa Omar na yan. At ipagugulpi mo nga siya. Nelson, pwede ba? Huwag niyong ituloy ang binabalak niyo. Bakit ba masyado kang protective sa kanya? Eh gusto ko kay Omar, no? Wala akong gusto sa kanya. Pwede ba huwag kang praning? Bilib lang ako sa mga katulad ni Omar na kahit mahirap, may mataas na pangarap. At idudugtong mo, hindi tulad ko, ganun ba? Umuwi ka na. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkaila dahil kitang-kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Mga tol, umalis na ang asungot na girlfriend ko. Sandali na lang, dadating na yung Omar na yun. Gantong oras yun pumapasok.
Tagal naman! Alam mo, nangangatin na tong kamay ko eh. Oo rin pare. Pangatin na rin ang mga kamay ko Oo, tama. Matagal na ako walang practice oh. Pre, tingnan mo may mga paparating. May mga barangay tanod. May kasama pang pulis. May nag-report sa amin. May nagrarambulan daw dito. Miyembro ba kayo ng mga fraternity? Hindi po sir, hindi po. Dali. Ba ang uniforme nyo Bakit narito kayo sa ibang school? Hala, umuwi na kayo. Uwi! Hello, Nelson. Larnie, ikaw ang nag-report sa barangay Iniiwas ko lang kayo sa gulo. Pakilamera ka talaga. Nakaka-badtrip ka. Matulog ka na. Para bukas, pagising mo, wala nang sapak sa kukote mo. Sa wakas, nagkapanahon din ako para hanapin yung address na nasa voter's ID ni Omar. Oh, squatters area pala ito. Medyo hindi maganda ang amoy. Ay, ito yung pangalan ng kalye. Numero na lang ng bahay ang kailangan ko makita. Yung ibang bahay may numero. Pero marami. Wala. Ayun. Number 37. Ito na nga yun. Kakatok ako. Tao po. Tao po. Sino? Ate, Veronica. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Rachel. Mabuti naman, marunong ka na maglaban ng mga damit mo. Madali lang naman po, Daddy eh. Lalo na pag pride powder ang gamit. Tinuruan ako ni Mommy. Kaninang umaga pa umalis ang mami mo. Saan daw ba pupunta? Sabi po niya birthday party raw ng isang kaibigan niya. Sa Las Piñas daw po. College friend niya yata yun. In-invite daw siya sa Facebook. Walang nababanggit sa akin. Nakalimutan lang po siguro ni Mommy na sabihin sa inyo. Umalis kayo ni Kuya Omar, di ba? Kumuha kayo ng mga LPG. Oo nga. Ang Kuya Nelson mo, nasan? Ewan ko po. Alam niyo naman yan si Kuya. Hindi yun pumipirmi sa bahay kahit walang paso. Hindi ko na alam ang gagawin dyan sa kuya mo. Napakatigas ng ulo. Hayaan niyo na lang po siya. Kesa naman masaktan niyo siya lagi. Siya naman ang kawawa pag hindi siya nagbago. Tama ka, anak. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng pagkakataon. Hindi na niya ako masisisi pagdating ng araw. Ate Veronica, may sakit ka ba? Matagal na ito. Narito ka pala sa Maynila. Ang akala ko nandun ka pa rin sa Samar. Hindi na ako nakauwi sa atin mula nung... Oo nga. Hindi ka na bumalik sa bayan natin mula nang iwan mo sa akin ang anak mo. Kaya gumawa ako ng paraan para magkasama kayo. Ang ibig mo bang sabihin? Si Omar? Ang anak mo? Sinasabi ko na nga ba? Hindi mo siya makikilala.
Kasi 2 linggo pa lang nang iwan mo siya sa akin sa nayon. Inirehistro ko siya sa pangalan namin ni Mario. Dala niya ang apelyido ng bayaw mo. Diyos ko. Si Omar palang anak ko. Paano kayo napunta dito sa Maynila? Si Kuya Mario, nasaan? Nasabugan ng dinamita ang bayaw mo sa pangingisda. Kaya ang ginawa ko, lumuwas na lang ako dito at namasukang katulong. Humanap ako ng among papayag na kasama ko si Omar. Pero habang lumalaki si Omar, dinapuan naman ako ng sakit. TB. Gusto ko sana makapag-aral siya kaya labag man sa loob ko dahil baka makasira sa buhay mo. Ay, Paano mo nakilala si Roger? marunong ang Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para maipanghingi ko ng tulong ang batang kinalimutan mo na. Ate, Ang isa naging amo ko. Kasamahang miyembro ng asawa mo sa LPG Dealer Association. Tapos sa Facebook ng amo ko, nakita ko ang litrato mo. Kakbay ni Roger. Sa tulong ng amo ko, nakausap ko ang asawa mo. at sinabi mo sa kanya, anak ko si Omar sa pagkadalaga. Wala akong pamilian, kundi ipagtapat sa kanya ang totoo. Para maawa siya kay Omar. Patawarin mo ko. Ay pinagpapasalamat ko. Mabait ang asawa mo. Naunawaan niya at nangako siyang hindi niya sasabihin sa iyo ang kanyang natuklasan. Diyos ko. Diyos ko, ano ito? Bakit? Ate, nakakahiya ako. Si Roger pang pinagbibintangan kong nagdala sa bahay namin ng anak niya sa ibang babae. Yun pala. Ay, Diyos ko. Parang hindi ko kayang humarap sa asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatay Roger, hanggang ngayon po ba hindi pa rin umuwi si Nanay Violeta? Oo, Omar. Hindi pa siya umuwi mula pa kahapon. Nag-aalala na nga kami. Baka po doon na siya natulog sa kaibigang nagpa-party. Saan daw po ba yun? Sa Las Piñas daw. Ayan po, baka si Nanay Violeta na yan. Sige, ako nasasagot. Hello? Opo. Kami nga po ang LPG dealer. Kukuha kayo ng LPG. Saan ho bang address nyo? Okay. Malapit lang ho yan. Kukunin ko lang po yung address nyo. Opo, sige po. Ipadideliver ko na po. Salamat po. Order po? Oo, Omar. Malapit lang dyan. Dyan lang daw sila sa katabi nating subdivision. 127 Dalupan Street. Magmotor ka na, ha? Pedicab na lang po gagamitin ko, Tatay Roger. Ha? May diferensya po ang motor natin eh. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa nga pala na ipapaayos. Sige, pedicab na lang munang gamitin mo. At puntahan mo na para hindi mainip yung customer natin. Violeta, umuwi ka na.
dito ka na natulog. Chuck, nag-aalala na ang mag-aama mo. Ate Veronica, parang wala akong mukhang ihaharap sa asawa ko. Mabait si Roger. Maintindihan ka niya. Sige na, umuwi ka na. Pero, Wala nang pero. Maawa ka rin sa mga anak mo. Chuck, alalang-alala na sila. Na baka mamaya napahamak ka. Hindi kita itinataboy, pero kailangan mo nang umuwi. Ma'am, ito na po ang order ng LPG. halika Pasyok. Bitbitin mo papunta dito sa kusina namin, ha? Halika dito, banda. Opo, sige po. Pakikabit mo na rin sa kalon namin, ano? Opo. Bakit ganito yung hose nitong kalan nila? Lumang-luma na. Delikado na to ah. Ayos pa kaya yung regulator nito? Matesting nga. Amoy gas! Naku! Lumayab hanggang sa hose! May butas nga! Paano ko papatay ng apoy? Lumaki na ang apoy! Ah! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka na magkaila dahil kitang-kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sumabog! Tulungan niyo yung delivery boy! Daddy, kumusta na si Kuya Omar? Ligtas na siya, Rachel. Pero palaki sukit niya. Nalapnos ang palat sa likod at isa niyang braso. Mabuti na lang, agad nakatawag ng ambulansya yung kapitbahay. Kawawa naman si Kuya Omar. At least, ligtas na siya, anak.
Ang mami mo, dumating na ba? Hindi pa rin po. Naiwan sa bahay si Kuya Nelson. Ikinandado ko na lang po ang bodega ng LPG. Dalawa pa ngayon ang problema natin. Ano na kaya nangyari sa mami mo? Ang mamang taxi driver, dyan na lang sa tabi. Dyan sa tapat ng asul na gate. Ito ang bayad. Sa inyo na ho yung sukli. Salamat, ma'am. Ama, bakit kaya saradong bodega namin? Wala si Roger. Wala rin si Omar. Ay, saan nagpuntang mga tao rito? Mami! Mami! May good news ako sa'yo. Ha? Bakit? Anong good news yun, Nelson? Ang sampid na kontrabida sa buhay natin, Mami. Nasabugan ng tangke ng LPG. Tatanga-tanga kasi. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Omar, anak. Tinawag niyo akong anak. Alam ko na ang tunay mong pagkatao. Kilala na kita. Ikaw ang anak ko. Anak, patawarin mo ko kung pinamigay kita noon. Patawarin mo ako kung itinago kita. Natakot kasi ako. Naiintindihan ko po yun. Iniisip niyang magiging hadlang ako para makapagbagong buhay kayo. Oo. Natakot kasi ako baka walang manligaw sa akin. Pag nalaman niya, isa akong dalagang ina. Alam niyo po, nung una ko po kayong makita, gustong gusto ko po kayong yakapin. Pinigil ko lang ang sarili ko. May mga time po na pinagmamasdan ko kayo. Iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam na mayakap ako ng sarili kong ina? Sorry, Omar. Patawarin mo ako. Ang tagal kitang napagkaitan ng pagmamahal. Pero ngayon, anak, babawi ako. Pupunan ko ang mga naging pagkukulang ko sa'yo. Natuwa ako, Fileta. Nang salubungin ako ni Rachel dito sa ospital. Narito ka raw. Bakit hindi umuwi kagabi? Ang totoo, nahihiya akong umuwi. Bintang ako ng bintang sa'yo na nag-uwi ka ng sampid sa bahay. Yun pala, yung anak ko ang iniuwi mo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na alam mo na pala ang sikreto ko? Nangako ako kay Ate Veronica na wala kang malalaman sa mga pinag-usapan namin. Hindi ka ba nagalit sa akin nang malaman mo ang lihim ko? Mahal kita.
Kaya mahal ko rin ang anak mo. Awang-awa ako sa kanya. Kaya lahat ginagawa ko para mailagay siya sa mabuti. Salamat, Roger. Salamat sa napakalaki mong puso. Anong sabi mo, Rachel? Anak ni Mama yung Omar na yun? Oo, Kuya Nelson. Tunay pala nating kapatid si Kuya Omar. Kaya pala magaan agad ng loob ko sa kanya pagdating pa lang niya dito. Hindi ko matatanggap na kapatid ko yung Chemoy na yun. Ulitin mo nga yung sinabi mo, Nelson. Daddy, totoo bang kapatid namin yung Omar na yun? Silang dalawa lang ni Rachel ang magkapatid. Magkapatid sila sa ina. Pero ikaw, hindi ka nila kapatid. Anong ibig niyo sabihin? Ayoko na sanang sabihin pa ito sa'yo. Ayokong saktan ang damdamin mo. Pero kung ito ang puputol sa sungay mo, then, kailangan mong malaman na ampon ka lang namin. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan, Daddy! Hindi ako ampon! Hindi! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Joaquin, may dalaw ka. Tatay. Daddy, sino yung tinawag nilang Joaquin? Ayan na siya, Nelson. Malalaman mo kung sino siya. Roger? Ako nga, Kuya Joaquin. May kasama ko. Sino siya? Nelson, halika. Lumapit ka sa papa mo. Kayo ho ba ang papa ko? Roger, ano ba itong ginawa mo? Bakit ipinagtapot mo sa kanya? Di ba may usapan na tayo? Tumitigas na ang ulo ng anak mo, Kuya Joaquin. At gusto kong gisingin siya. Nagsisimula na siyang balikaw ng landas. Kaya ipinasya kong ipaalam na sa kanya ang totoo. Nelson, ito ang totoo. Pamangkin lang kita. Si Kuya Joaquin ang tunay mong ama. Nelson, anak. Papa ko. Kayo po palang tunay kong ama. Ako nga, Nelson. Ako nga. Ilang buwan ka pa lang noon nang iwan ako ng nanay mo. Dahil nga, wanted ako. Natakot marahil siya sa naging kaso ko. Hanggang sa ako'y naaresto. Dahil sa pangyayaring yun, pinakiusapan ko si Roger. Ang kinalakihan mo. Pinagkatiwala kita sa kanya. Ipinaampon kita. Bagong kasal pa lang kami noon ng Mami Vileta Manasa.
Inali ka na naming tunay na anak. Pero naliligaw ka ng landas. At lumalaki rin ang ulo. Kung ituring mo si Omar ay isang sampid, hindi siya sampid. Anak siya ng asawa ko. Daddy, patawad po. Patawad po, Daddy. Pagbago ka lang, Nelson. Walang problema. Kami pa rin ang Mami Violeta mo ang magpapaaral at gagabay sa'yo. Samantalahin mo ang pagkakataon, Nelson. Nasa mabubuti kang kamay. Sa piling ng kinagisnan mong mga magulang, nakatitiyak ka ng isang magandang kinabukasan. Ang hindi ko naipagkaloob sa iyo, sila ang magbibigay ng katuparan. At kung sakaling itatanong mo kung nasaan ang iyong tunay na ina, nang ako ay mabilanggo, nabalitaan ko na may kinasama na siyang iba. Subalit, sa kasamaang palad, siya ay namatay na sa isang malubhang karamdaman. Kaya, ang tanging hiling ko lang sa iyo, anak, huwag mong sundan ang yapak ko. Pakiuso. Huwag mong sirain ang buhay mo. Opo. Magbabago na po ako. May gamot pa ako galing sa center. Inom na nga ako ng gamot ko. Oh, Diyos ko. Sana naman po nasa maayos na kalagayan ang pamilya ng kapatid ko. Sandali. Sino kaya ito? Ate Veronica. Violeta. Bumalik ka. Kasama ko ang asawa ko, ate. At siya ang nagsabi na balikan ka namin dito. Oo nga, Ate Veronica. Kukunin ka na namin. Doon ka natitira sa bahay namin. At huwag kang tatanggi. Magtatampo kami. Sa inyo na ako titira. Aalisin niyo na ako sa barong-barong na ito. Oo, ate. Para muli kayong magkasama ni Omar. Ng anak kong itinuring mo ring anak. Ipapagamot ka namin. Doon tayo sa amin. Magsasama-sama tayo. Para iisang pamilya tayong tatanaw sa masayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, J.E. Jundante, Ian Miranda, Susan Robles, at si Rosana Villegas sa papel na Violeta. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal
nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.